Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang ipamahagi ng Department of Education ang taunang medical allowance para sa mga guro at non-teaching staff sa mga pampublikong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, nagkakahalaga ito ng 7,000 piso. Base po sa DepEd Order No. 16, maring kunin ang allowance sa pamamagitan ng Grupo Individual HMO Packages o direct cash sa mga lugar na kulang sa HMO access. Una nang pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng health benefits sa mga empleyado ng gobyerno. Sa ibang balita, may libreng wifi na sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ito po'y matapos dalhin ng DICT sa lalawigan ang Free Public Internet Access Program. 53 lugar sa Tawi-Tawi ang nilagyan ng internet. Ayon po kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga ang internet access para matulungan ang mga estudyante at mapabilis ang mga transaksyon. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gipasalig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 nga padayon ng ilang paningkamot sa pag-edukar sa mga PUV drivers sa saktong pamatasan. Sa dalan, ingon man sa ilang mga pasahero, kinihuman nga nag-viral online ang kasinatian sa usa ka pasahero nga gitakasan sa nasakyan ni ini nga taxi bisan og wala pa nahatag ang iyang sukli. Nahitabo ang insidente natong Hunyo 1 ning tuiga hinuon gipahibalo sa LTFRB Region 11 nga nahusay na ang moong issue human nga naplastar na ang kasabutan sa duha ka kampo pinaagi sa LTFRB settlement. Natong Hunyo 9 ning tuiga sumala sa LTFRB Region 11 sa ilang paghusay, nagkauyo na ang pasahero driver nga dili na padakuon pa ang panghitabo. Gidilit na sab sa nagreklamong pasahero ang gipost ni ini nga video nga nagpakita sa plaka sa taxi atul sa insidente. Gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 11 pinaagi sa Sustainable Livelihood Program kon SLP ug sa tabang sa lokal nga kagamhanan sa Caraga, Davao Oriental ang formal nga pag-abli sa upat ka livelihood projects alang sa mga benepisyaryo sa mong lungsod. Kini ang Motor Parts and Hardware Project sa Pantuyan Motorcycle Drivers SLP Association, Rice Retailing Project sa Kaningag, Livestock Racers SLP Association sa Barangay Kaningag, Agrivet Retailing and Wholesale Project sa Barangay Lamyawan ug ang General Merchandise Project sa Pubaga SLP Association sa Barangay Poblasyon. Sa kinatibukan, 600,000 pesos nga kantidad sa Seed Capital Fund ang gihatag sa upat ka asosasyon, din 150,000 pesos ang nadawat sa matag grupo isipuhunan alang sa ilang negosyo. Ang Sustainable Livelihood Program kon SLP usa ka programa sa DSWD nga nagtumong sa pagtabang sa mga Pilipino nga makabangon sa kalisod pinagi sa paghatag og training pati na puhunan aron nga makapadagan og kaugalingong negosyo o makakita og saktong trabaho. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mayong hapon. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.